aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi, ng ngalan ko'y manatili. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalimit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at mga tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naaalala ng kaniyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumagod si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang ika-37 taong anibersaryo ng dedikasyon ng simbahan ni San Juan Bautista, na kung saan ay lubos-lubos po ang ating pasasalamat at papuri sa Diyos sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Kapag ang isang simbahan po ay tinatawag na itinalaga o inilaan, tinatawag itong dedication of the church sa wikang Ingles. At ang atin pong simbahan, ang simbahan na ito ni Jesus Nazareno, parokya ni San Juan Bautista, ay itinalaga noong September 28, 1987.
At tulad sa buhay ng isang mananampalataya, naganap dito sa araw na iyon ang mahalagang pangyayari sa kaniyang kasaysayan. Ang binyag, ang kumpil, at ang banal na Eucharistia. Sa simula po ng dedikasyon, binabasbasan ng obispo ng tubig at winiwisikan ang buong simbahan ng banal na tubig. Dito, ang simbahan ay binibinyagan. Sa pagpapatuloy ng seremonya, ang obispo naman ay kumukuha ng banal na krisma. Ang banal na langis na ito ay ginagamit upang pahira ng langis ang mga sanggol sa binyag, ang mga mananampalataya sa kumpirmasyon, mga pari at obispo, at kanilang mga ordinasyon, at para sa pagtatalaga ng simbahan at altar. At tulad ng pagtanggap natin ng unang komunyon, gayon din ang gusali at altar ng simbahan habang nag-aalay ang obispo ng unang misa sa bagong simbahan. Ang altar ay minamarkahan ng 5 krus upang alalahanin ang 5 sugat ni Jesus. Sa altar na muling inialay ang sakripisyo ni Kristo. Kaya naman, ang simbahang inilaan tulad ng lahat ng mga Katoliko ay pinasimulan na maging presensya ni Kristo sa buong mundo. Kaya nga po maliwanag na sinasaad sa Ebanghelyo na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ang atin pong simbahan, ito ay banal sapagkat ito ay tahanan at pag-aari ng Diyos. At dahil sa mga pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng misa, kasama ng ating panalangin at pagpupuri sa Diyos, sa napakahabang panahon ng atin pong simbahan, ang St. John the Baptist Parish ay naging tahanan hindi lamang ng iilang mananampalataya, kung hindi milyon-milyong deboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa nagdaang 37 taon, nasaksihan po natin kung paano ang simbahan na ito ay naging bahagi ng ating buhay. Dito tayo umiiyak sa gitna ng ating matinding problema. Sa simbahang ito, natunghayan natin ang maraming kasagutan sa ating mga panalangin. Ang simbahang ito ang naging kanlungan natin kapag tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya. Ang simbahan na ito ang naging takbuhan sa tuwing tayo ay nagkakasala at nangangailangan ng kapatawaran. Tunay ngang ang simbahang ito ay naging bahagi na ng ating buhay. Ang simbahan ng Quiapo. At kapag pinag-uusapan natin ang simbahan, ito ay hindi ang istruktura o ang gusali, kung hindi ang tinutukoy natin ay ang komunidad ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. Tunay nga pong
ang simbahan ng Quiapo ay saksi sa bawat hirap at tagumpay ng bawat deboto saan man sa mundo. Sa simbahang ito, tayo ay nagpupuri, nagluluwalhati at nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya at grasyang natanggap natin sa ating buhay. Naway sa pagpapatuloy ng banal na Eukaristiya, mas mapatibay at mapalalim natin ang ating pananampalataya sa Diyos bilang Kaniyang simbahan at sambayanan. Tulad ni San Lorenzo Ruiz, ang pinakaunang Pilipinong santo na kung saan ipinagdiriwang natin ngayon ang kaniyang kapistahan. Sanglibo man ang ating buhay, naway sanlibo rin natin itong ialay para sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.